section that hanggang nata sa pagpaminaw sa pulong sa ato ang creators. And so kailangan pa, I would like to request our pastor, Pastor James, to give to us the word of God. Let's give the word of God around the world. Amen. Thank you for that, Brother Fairlawn. Thank you, church, for being with us this evening. Truly, the best way to spend our time tonight is to spend it in the place of prayer. Sa lugar kung diin kita maka ampo diha sa ato nga Ginoo mga kaigsuonan. And I have felt the urge, and I believe that the Spirit is with me to preach to you a message about time. Okay? About time sa atong panahon, mga kaigsuunan. And I have wrote this message. I think I need to begin by the sermon tonight with a confession. I have begin to write this message after wasting a lot of time. I have wasted a lot of time. Even today, I have wasted a lot of time. And then the Spirit led me to write a sermon about time. Quite ironic, mga kaigsuunan. But sometimes, maybe most of the time, the first person that will be pricked through the message is the one who wrote it. And the preacher is the first person na mahimong sagpaon sa kamatuoran sa mensaheng pulong sa Ginoo mga kaigsuunan. So that's why tonight I would like to ask you to please open your Bibles with me in the book of James chapter 4 verses 13 down to verse 17. Quite a familiar verse, right? Amen? So James chapter 4 verse 13 down to verse 17. Palihog manindog tong tanan alang sa paghatag o pagtagad sa pulong sa ato nga Ginoo. Daghang panahon mga kaigsunan nga atong gina-forsake ang mga familiar verse. But tonight we will be reading familiar verse and preach from it. The Bible says in James chapter 4 verse 13 down to verse 17. Go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. But now ye rejoice in your boastings. All such rejoicing is evil. Therefore, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Let's pray. Father God, salamat Ginoo sa mga katawahan nga imong gihatag kanamo karon tonight. We praise you, Lord, for your goodness, your love toward us, gathering us together tonight. Though we are aware that we have brothers and sisters, Lord, who did not make it to be with us tonight because of their sickness, because of the challenges they are facing, Lord, I pray, touch their lives, Ginoong Diyos. Hikapa sila mahan, tambali sila Ginoo, maluoy ka. Ug tagaig kaayuhan ang ilang mga balatian na mahan. And I pray, Lord, that even in the comfort of their homes and even in the hospitals, I pray that your presence will be always with them. Ginoo, tagaig panalangin ang imong mensahe karon amahan. Tagaig Ginong Dios o kaalam ang matagusa nga amo kining masabtan Ginong Dios, and we will be able to apply all these truths sa among mga kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong kaayo ug imong gugma lang kanamo in Jesus name. Amen. Palihog
paglingkod ng tanan. Ang uluhan sa mensahe karon mga kaigsuonan is usa ka pahimangno. Ayaw pagpanghinambog. Ayaw pagpanghinambog. Boast not. And that is the message karon. Sa atong text mga kaigsuonan na ay usa ka pahimangno o usa ka pagbadlong gikan kang James. And this James is the brother of our Lord Jesus Christ. Yun pa, ni James mga kaigsunan, pag matngon kamo nga nagaingon, nga muadto ko ni ining syudara, o magpabilin ko aning nga syudad, o usa ka tuig, unya magnegosyo ko, unya makaganansya ko. And meaning, there are people nga nagahimo og plano sa ilahang mga kinabuhi. And to make a plan mga kaigsunan is something we are always doing. Sumala pagani sa kalibutanon nga Proverbs, not to make a plan is to plan to fail. You see, og wa ka naghimog plano, nagplano ka nga di ka magmalampuson. If you are not making a plan, you are planning to fail. And that's true mga kaigsunan. Tinuod na. And we are reminded sa Biblia nga kung naghimo kuno kag plano, di daw ka mahimong confident niya na plano. You see? Sometimes mga kaigsunan, because we have a perfect plan, we forget that even though you have a perfect plan, we are not living in a perfect earth. Anytime, anything can happen. So ingon pa ni James, sa mga katawhan nga naminaw kaniya, and James is the book of wisdom in the New Testament. In the Old Testament, if the book of wisdom is Proverbs, in the Old Testament, in the New Testament, the book of wisdom is James. Nato makitaan sa mala pa niya, kamo nga nagahimog plano, nga magpalit ko, mamaligya ko, and makaganansya ko, I will stay, ana nga lugar, isa ka tuig. And mudato ko diha, mo niya akong plano. Iyon pa ni James, wa ka mamasayon kung unsa ang mahitabo sa ugma. Kay unsa ba ang inyong kinabuhi, kini susama lamang sa aso, nga sa mabong panahon magpadayag, apan mahanaw lamang. And if you would read this in the book of Proverbs, chapter 27, verse 1, boast not thyself of tomorrow. For what is your life? It is even a vapor. Ingon pa sa Proverbs. So ato makita mga kaigsunan, wa tay angay ikapanghinambog kung unsa ang atong mga plano mahitungod sa ugma. Tungod kay ang atong kinabuhi murarag aso. Makit-an magpadayag apan mahanaw lang ta ni ibabaw ni ining kalibutan. Muna ingon pa ni James sa verse 15, unsa atong angay isulti? For that ye ought to say. Mao ni ang angay nimong ingon. Kung itugot sa Ginoo, mabuhi ta. Ug mabuhat nato ni ug kana. So meaning, James is not telling us not to make a plan. Wala nag-ingon si James nga, dili ka maghimog plano because I have told you already, not to make a plan is planning to fail. But what did James mean when he said, nga ani nga butang? In verse 15 is the key. James says, na we ought to say, kung itugot sa Ginoo, if the Lord will, we shall live and do that, do this or that. Meaning, and every plan na atong pagabuhaton, ayaw gyud kalimot nga imong i-apil perminti ang Ginoo. Amen? Kung imong i-recognize mga kaigsuonan, nga kung itugot sa Ginoo, mabuhat na ako ni. Kung dili itugot sa Ginoo, dili nako ni mabuhat. We have a lot of plans, mga kaigsuonan. Daghan sa atoa, nagplano, nag-eskwela, nagplano nga kaning kurso, pagkahuman, pag makahumag eskwela, mao na itong mga plano, but mga pinangga nga mga kaigsuonan. Ayaw gyud kalimot nga kanang imong mga tinguha ug mga plano sa imong kinabuhi, kung dili na itugot sa Ginoo, di gyud na nimo makabot. Mao na nga ang simbahan kanunay nagapahinumdom kanato nga ayaw intawon
Biyahe ang imong pagpangalagad sa Ginoo para maangkon lang nimo ang imong mga pangandoy. Kay kung kanang imong mga pangandoy sa imong kinabuhi, if it will be the reason na mabiyaan nimo ang Ginoo, wa nay kapuslanan. Kay naa sa Ginoo ang tanan. We have known in the book of Luke, mga kaigsunan, usa ka parable. So, usa ka tawo nga nag-uma. Unya, dako kayang abot sa iyang uma. Unya, niingon siyang kasing-kasing, akong buhaton, ang ako ang budiga, akong gubon, maghimo kog dako. Unya, ang kato akong mga abot, kapiting taghana, ibutang nako sa akong mas dako nga budiga. Pagkahuman gid niya, og himo sa iyang budiga, pagbutang niya siyang abot didto, niingon ang Ginoo, buang ka, thou fool. Wala ko nagbinuang sa diya, niingon ko nga buang ka ang giingon sa Bible. Ang pang Bible, buang ka. Kay karong gabi na pagbawion ang imong kinabuhi. You see that? So ato makita mga kaigsunan, di gid ta dapat malimot sa Ginoo sa tanan natong plano sa atong mga kinabuhi, kay basin unya nga nag-expect ka ugmang adlaw ako nagyong makampot akong pangandoy, ugmang adlaw katong akong gitinguha ako nagyong maangkon, ugma pagbangon ako ma-experience na gid nako ang kapahulayan sa tanan akong kahago sa akong kinabuhi. Pero anang gabi una mayon ang Ginoo, buang ka. Tungod ana nga butang nga imong gitinguha, imo kong gibiyaan, buang ka, bawion ako imong kinabuhi ron. So mga pinangga nga mga kaigsunan, grabe ang pahinumdom sa pulong sa Ginoo sa ato. Mahinaot ato gyud nga mabutang sa atong mga hunahuna kung unsa ka importante ang atong pag-alagad sa Ginoo tabaw sa tanan. And dapat di ay tanan natong mga tinguha, tanan natong mga plano, apil nato pirminti ang Ginoo. Ang siya ang ato ang kung sa kwan pa, siya ato ang giya, siya ato ang sundon. Atan niya dalon mga kaigsuunan. And ingon pa niya sa verse 16, but now you rejoice in your boasting. Nagbalipayon ka sa imuhang pagpanghinambog. All such rejoicing is evil. Muna karon in verse 17, ang angan nimong buhaton, kung unsa ang ginahuna nimong tama, insakto nga gibutang sa Ginoo sa imong unahuna, mao toy imong buhaton. Those things are written in our text. Now karon, what are the implications? Nga to ang makita o maangkon pinagi sa atong teksto tonight. So, ang atong text mga kaigsunan naghisgot og time. Oras. Atong kinabuhi. Sa diha nga natawo kas kalibutan, nagsugod ang imong oras. And listen carefully. Ang taong dato, ang taong pobre, parihara ang oras nga gihatag sa Ginoo sa imuha o sa ila. Bisan pag unsa siya kadato mga kaigsuonan, ang iyang isa ka adlaw 24 oras sa gyapon na. Walay labaw ang dato pag-abot sa oras mga kaigsuonan. Ang oras usa ka butang nga gihatag sa Ginoo sa matag usa ka nato nga patas. Walay labaw, walay kulang. Sa matag adlaw sa tong kinabuhi, 24 ka oras ang isa ka adlaw. 7 ka adlaw ang isa ka semana. 365 days ang isa ka tuig. Matag usa ka nato, equal ta na pari-pariha tag kadaghan og oras sa kada adlaw nga gihatag sa Ginoo sa atoa mga kaigsunan. Pero ngano man nga naay mas dato, ngano man nga naay mas maayo ani nga field, ngano man nga naay mas bright, ngano man nga naay mas kusgan, ngano man mga kaigsunan nga naay mas manggialamon ani nga field sa kinabuhi, ani nga butang sa kinabuhi, ngano man nga dunay tawo ngayon ana nga pari-pariha man unta tag oras tanan. Sa ato pa mga kaigsunan, kung unsa kang klaseng tao karon, kana dako kaayo o gipadayag kung giunsa nimo ang mga oras nga nilabay sa imong kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Nganong bright kay siya?
Pero ang pangutana, pila ka oras ang iyang gihatag sa pagtuon? Nganong ninana sa kabray? Nganong maayo kay siya mobuhat ani? Pila ka oras ang iyang gihatag sa pagpractice? Nganong maayo kay sa mo piano? Nganong maayo kay sa mo violin? Tanawa po na, pila ka oras ang iyang gihatag sa pagtuon o pagpractice niya na nga butang. Nganong maayo man kay siya niini? Nganong master man kay sa mohimog plano niini? Pila ka oras ang iyang gihatag o iyang Google ana nga butang para mahimong moabot siya sa inana nga kamaayuhon aning gitawag nga panahona. No, mga binangga nga mga kaigsuonan, ikaw sama anang mga tawhana naapog kay oras na pareha niya. Unsa man nga mga skills, mga kamaayuhon ang imong naangkod karon, pinaagi ato nga mga oras. Or mangutana ko nimo basing kapoy kay karon. Basing labad perminti imong ulo karon. Basin og luya kay imong lawas karon, mangutana ko unsa di ay ang imong gibuhat sa daghang mga oras kaniadto nga gihatag sa Ginoo sa imong nganong inana ang imong kahimtang karon. So ato makita mga kaigsuonan nga kung unsa ang imong gibuhat sa oras nga gihatag sa Ginoo sa imuha, mao ikaw karon. You see? Mao nang sumala pa sa akong higala. Ayaw pangasubo. Hala, nganong dato sila? Ang tubag niya, kugihan man to sila, ikaw tapulan man ka. So ayaw pagpangasubo nila. Kay katong mga adungahan, mga kaigsuonan, pangutana imong kaugalingon, pila ka oras ang ilang sakripisyo para moabot sila ni ana nga kahimtang. So atong perminti pasanginlan ang atong ginikanan ay gianak mag-uumpobre. Ay lisod magud among kahimtang atong pasanginlan ang tanan mga kaigsuonan, ulahin atong pasanginlan ang atong mga kaugalingon. Giunsa day nimo ang oras nga gihatag sa Ginoo sa imo. And taliwala niya na or sa beside ana nga butang mga kaigsuonan na po'y usa ka grabe ka importanteng butang atong i-consider. Unsa man na pastor? Atong nakit-an ganina nga kung unsa ka karon nag-reflect kung unsa imong gigamit, ahanin mo gigamit imong mga oras. Pero igsuon, dako pong pahinumdom sa atoa na kaning oras nga gihatag sa Ginoo sa atoa pwede na mahunong karon. Pwede na mahunong ugma. Pwede na mahunong unya. Nya usahay, mahutdan kag oras sa kalibutan sa panahon nga wa gyud nimo gi-expect. Mao na nagpahinumdom si James, ayaw pagpanghinambog sa imong plano. Kay basing karong gabion na bawion sa Ginoo ang imong ginabuhi. Sa ato pa ang atong oras ibabaw sa kalibutan mga igsuon, anytime pwede mahuman. Og ayha na ta makahinumdom nga ang atong oras ibabaw sa kalibutan limitado di ay. Sa diha nga moatubang ka og delikado kaayo nga panghitabo. Sa diha nga moangkon kag grabe kay nga sakit. Sa diha nga matdiyan kag minahal sa kinabuhi, ayha palang day nimo ma-realize hala bitaw no, pwede day ni mahuman ang akong oras, ang iyang oras anytime. Mga kaigsuonan. Anytime. Last Monday, dito ko sa Matalam, paglubong ato ilang Brother Joe o Sister Pearl. Nakadungog kog istoryas mga tao. Sumala pa nila, sakit pamalandungon. Kay unta ang pinakamaayong disenyo. Ang mga anak maoy mulubong sa ilang ginikanan apan unsay nahitabo karon nga ang mga ginikanan naman noon ang nilubong sa ilang anak. Di ba tama man? Logically, una man gud mo
mubiya diri sa kalibutan itong mga ginikanan kay mas taas sila edad, pero atong makita mga kaigsunan, wala sa plano nga ang ginikanan mo nilubong sa iyang anak nganuman kay namatay ang iyang anak sa pinasahig nga pamaagi. So reminder sa ato mga igsuon na anytime pwedeng mahuman ang imong oras ibabaw sa kalibutan. Ang atong teksto nagpakita alang sa atoa nga ang atong mga kinabuhi murarawag asyo. Ang kamatayon nagalibot-libot lang sa atong palibot o bisan unsang orasa pwede nimong matagbo ang kamatayon. Pwede karon, pwede unya, pwede ugma, pwede sunod adlaw mga kaigsunan. Anytime. Pag ang atong paglaom maulang ang atong pagkupot kaniya nga naay gahom labaw sa kamatayon. We can only hope to hold on Him who have power over death, the Lord Jesus Christ. So mga pinangga nga mga kaigsunan, ang atong mensahe karon nga kagabion na mga biblical advices, biblical commands, if you would. Unsaon nato ang oras nga gihatag sa Ginoo sa ato nga regalo mga kaigsunan. Unsa ang atong angay buhaton? Aning oras, aning panahon sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo sa ato nga soon mahurot ug mahuman. Ayaw paminaw nimong tulo ka butang lang karon nga kagabion. May tungod niini mga kaigsunan. Tulo lang ka butang. Una tanan, tungod kay ang atong oras di ay limitado. Tungod kay ang atong oras di ay mga kaigsunan, any moment pwedeng mahuman. Number 1, ang atong title, Boast Not of Tomorrow. Ayaw ipanghinambog ang ugma. Kagabi, I have heard a preacher nga nagwali dito sa Japan Surplus. And ingon pa niya, matag usa kanato, daghan kanato, dili matag usa daghan kanato nga paggabi aya ka matulog, mag-set kag alarm clock. Nganong nag-set man kag alarm clock? Kay naglaom ka ugma makamata pa ka. Tama? But how sure you are ugma madunggan pa nimo imong alarm clock? Daghang mga tao, mga kaigsunan, nga natulog lang pagkaugma wa na kamata. So atong pag-set og alarm clock, kabalo ko daghan sa inyo anagod mo mga alarm clock. Katong inyong pag-set og alarm clock mga kaigsunan, nagpahulagway to nga natay paglaom, naglaom ta. Nga makamata ba gyud ta pagkaugma? Kay napatay mga plano, wa pa nahuman ang atong mga plano mga kaigsunan. And there's nothing wrong with that. Basta kay ang reminder lang sa atua, ayaw ipanghinambog nga naa pa kaugma. Kupot lang sa Ginoo, Lord, itugot Ginoo mo nang aya ka matulog ampo gyud ka. Ginoo, moset ko alarm clock karon Ginoong Dios. Kay naglaom ko ugma makamata ko amahan, pero Ginoo, ang akong kinabuhi naa sa imong kamot. Kaya akong kinabuhi man Ginoo naa sa imong kamot, Lord, panalipdi taon kung pamataha ko ugma. You see? It reminds us mga kaigsunan nga di ta manghinambog para sa ugma. It reminds us that we must live today wisely and do whatsoever the best thing you can do today. Unsay pinakamaayong angay buhatong karong adlaw buhatan na. You know, personally mga kaigsunan, I'm so downhearted karon. Kani bitawng ani nga panahon, I facing some problems, some trials sa kinabuhi. And sometimes pag naa kay trouble sa imong kasing-kasing, kani bitawng lami kay nga di mo lihok. Lami kayo that you would lie down the whole day. And pagbangon ako ganina, trying to work, trying to do something, and trying to finish the outline,
Gi-remind ko sa Ginoo nga bisan pag unsa ka downhearted kana nga pagbati wa nagpasabot nga imo nang sayangan ang oras nga akong gihatag sa imo. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, sayang kayo ang oras nga ginahatag sa Ginoo sa ato. So atong gamiton wisely today. Regalo man ni karon sa Ginoo. Sometimes ang atong ginabuhat mga kaigsunan the whole day we are spending our time sa mga dula sa cellphone, sa mga pag-scroll sa Facebook, sa mga way pulos nga butang yun. And it is wasted. Unsa man ang skill nga atong maangkon pinaagi na wala. Unsa man ang madugang sa imo tomorrow ana wala. So ato makita mga kaigsunan, the message tonight is reminding us kung unsa ka importante ang time, ang oras nga gihatag sa Ginoo sa imo. Use it wisely. Ingon pa ang pulong sa Ginoo, your life is a vapor. Mahanaw lang. Unya, tungod kay ang imong gitawag na kinabuhi, mahanaw lang. Day ra kay mahuman. Papag mo gitagag importance. Tanawa gani ang Bible. Unsa tong kinabuhi gid-remind niya. Job chapter 14. Look at this. Job chapter 14 verse 1 and verse 2. If you are there, please say amen. Man that is born of a woman is of what? Few days. And full of what? Trouble. He cometh forth like a flower, and is cut down. He fleeth also as a shadow, and continueth not. Kuya, ano? Mo na itong kinabuhi. Muratag flower. Mawala na dayon. Muratag anino nga murag nilabay ra. Mawala na dayon. In verse 5, seeing his days are determined, the number of his months are with thee. Thou hast appointed his bounds that he cannot pass. Ang Ginoo nagbutang nagutlanan, diha ra kataman. Diha ra kataman. So mga kaigsuonan, ato gyud nga ampingan ang ato ang mga kinabuhi. In Job chapter 9, gi-describe pa gyud more kung unsang klase atong kinabuhi. Job 29:25, ingon pa ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, now my days are swifter than a post. They flee away. They see no good. Swifter than a post daw. Kanang post, kanang gitawag postman. Di ba? Post office. Kanang post mga kaigsuonan, mao na ang mga tao sa una, kay wala may sakyanan sa una, kanang mga, wala may Facebook sa una, kanang mga post is, mao na ang mga tao nga gadalag letter, pagkuha nas letter, sakay si nagkabayo, hala, padagan, abot sa unahan, na po'y laing kabayo, biyaan yung kabayo, gikapoy, sakay na pog laing kabayo, padagan na po, haktod, nga maabot sila silang lugar, nga dalaan na silang sulat, mao na mga post, mga tigpadala, kaniyadto mga kaigsunan, o kanang mga post, focus sila silang dalan, di nila makitaan ang kagwapo scenery. Wala sila panahon nga mutanaw sa mga bukid, sa mga bulak. They see no good. Inana itong kinabuhi. Paspas kayo. You see? Paspas kay mahuman. Verse 26, they are passed away as the swift ships, as the eagle that hasted to his prey. Mulabay lang, muhadyong lang imong kinabuhi. Muna nga tagay gibutan sa imong kinabuhi mga kaigsunan. O ang Biblia nagtudlo sa ato that we must live for the present, not for tomorrow. Learn from the past. But do not worry for tomorrow. Kinabuhi ka karon. Sa ngayon sa Biblia, Matthew chapter 6 mga kaigsunan. You know this text. Matthew chapter 6 sa atong mga Bible, memorize ninyo ni mga kaigsunan. Sukad pas paggabata, the Bible says, Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. So ato makita mga kaigsunan nga dapat di ay nga ang imong ibutang sa imong unahuna karon, kaning karon kung sa imong angay buhaton karon. Sige tag ka-anxiety kung unsa ang mahitabo ugma.
Unsaon na lang ugma. Kaya sige, guna-una nimo unsay mahitabo ugma. Wala na nimo nahatag imong best karon. So the Lord wanted us to do our best today, mga kaigsunan. We must learn from the past and stop worrying for tomorrow. Live for today. Paningkamot karong adlaw. Well, in the first place, kung gitarong ni mong ginabuhi karon, you don't need to worry for tomorrow kung natarong nimo karon. Sumuna ang tambag sa pulong sa Ginoo. And sa atuang text, going back, verse 15, again, for that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or do that. So ay panginambog kung unsay imong plano ugma. Unsay imong plano sunod tuig, unsay imong plano sunod. What you need to do is, Lord, kung itugot nimo Ginoo, mao ni imong mabuhat Ginoong Dios. So always acknowledge ka ang Ginoo na sa iyang kamutanan. The first one that you need to remember, mga kaigsunan. Number 2, since today is a gift, don't destroy today by dwelling with what it could have been. Kung si pasabot mo na, Pastor, akong binisayon, usahay, di ta magbalipayon karon, ngano man, kay sige tag hunahuna, ay gahapon, kung ako lang gitong gipalit, kung ako lang gitong giadtuan, kung naa lang unta siya diri, kung ako lang tong nabuhat, kung ako lang tong ginani, kung ako lang tong ginani gahapon. Di unta ni mainani karon. Wala unta ni karon. Di unta ko mainani karon. Kung ako lang unta tong ginato gahapon. So, mga pagmahay. Kung ato lang mabalik ang panahon, inato unta akong buhaton, di unta ko mainani karon. Kung ako lang mabalik ang panahon, di unta ko muagi dito, di unta ko mainani karon. Kung ako lang mabalik ang panahon, dili unta siya akong giminyuan. Di unta ko mainani karon. Sometimes we are doing it. Kung mabalik lang akong panahon, di unta ni nga kurso akong gikuha, di unta ko mainani karon. Kung mabalik na akong panahon, dili unta nga katong nga mga lifestyle akong gibuhat, di unta ko mainani karon. Ay higala igsoon, stop that. Dangi na. Kay ginasayangan lang nimo ang karon tungod ana. The best way to illustrate that is ang giingon ni Martha. Ano ang giingon ni Martha, mga kaigsunan, sa John chapter 11. Kung siyang giingon kang Jesus Christ. John 11, mga kaigsunan, verse 21. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hast been here, my brother had not died. Ginoo, og naalang unta ka diri Ginoong Dios, og nagdali na mag-ani Ginoo, og wa lang ka naglangan-langan Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsoon. So higala igsoon, Martha is saying, kung nalahi lang untang nahitabo gahapon, kung wala lang untang nahitabo, kung naalang ka, it will not happen. Only unta itabang ang Ginoo. Unta gibuhat na ako to, unta wa na ako to gibuhat, unta niadto ko didto, unta lahi akong gikuha, unta itaghantag mga fantasy, mga kaigsunan. It will not help. Dili ka matabangan ana nga mindset. Ang mahatag sa imuha na sakit lang sa kasing-kasing. It will only bring pain sa imong kasing-kasing igsoon. Because you are creating a fantasy that will never happen. You are creating a fantasy that will never happen. Imo na imagine sa imong una-una kung maulang gito akong gibuhat, inani yung tato, imong kina-imagine sa imong una-una, naglamit na kay sa feeling kay imong ginahuna, inani yung tang nahitabo, inani yung tato akong naangkon, wala akong tato nahitabo nga mga daotang butang. You're making fantasy, and pagkataon-taon, you wake up to reality and you need to face the real problem before you. Nya moingon na ka, unta damko ni tanan, mumata ko ugma nya wala na ni. Higala igsoon. Sakit lang sa dugan imong maangkon. Kung mo na imong mindset.
So you stop it. So di angay buhaton pastor, yan na beta daghan beta. Mao na nga ma-waste atong time. Ma-waste tong energy. Ma-depress na dayon ka. Depression is something nga nahitabo in the past nga nagahunt sa imo nga karon. Anxiety is fear of tomorrow. Muna nga boast not of tomorrow, ingon pang pulong sino, live for today and you will not have anxiety. And number 2 sa tuwang text mga kaigso, sa tuwang lesson mga kaigsunan, nga katong mga past, live it na. Kaya nga naman, it is causing depression sa imong kinabuhi. So ayaw na tong mga unta, ako itong nabuhat, kaya nga naman, bisan pag unsaon ni mag-unta-unta, bisan pag unsaon ni mag-unahuna, nga unta-wat ni mag-ibuhat, it will not happen again. Mamata ra gyapon kas kamatuoran. Pag mata ni mas buntag, kung unsa ang realidad, maugid to imong tagbuon. So, wala na ka, pastor, unsa kong angay buhaton. Balit ta kang Marta, salamat ta mga kaigsunan, kay ang katong verse sa John chapter 11, verse 21, wala nag-end dira. Napay verse 22. Ano ang verse 22? But I know, yung pa ni Marta, that even what? Now, whatsoever thou wilt ask God, God will give it thee. Lord, kung naalang ka gaadtong gihapon Ginoo, ug naalang ka diri Ginoong Dios. Dili unta may nani ako igsoon dito sa mamatay. He dwelt in the past, but ningon sa Lord, pero karon Ginoo, sa kun sa imong pangayoon Ginoong Dios mahitabo. Sa ato pa mga kaigsuonan, instead of dwelling in the past, we must focus on what we can do today. Unsa man tong naresulta sa hakpas, unsa man nahitabo sa imong karon because of what happened, na kay mabuhat karon and God can do something karon. Mao na nga, yes, this is the result of my past. Mao ni ang nahitabo karon, mao ni ang kasakit nga akong naangkon karon, mao ni ang problema nga akong naangkon karon. And you cannot stop yourself, unta wa na ako tagibuhat, pero even now, karon nga inani na akong kahimtang, karon nga bugat na kay ni, karon nga lisod na kay ni, even now God can help me. Put that in your mind mga pinangga ng mga kaigsunan. Amen. And I hope we can say amen to that. Amen. Ibutang sa imong unahuna. Even now. Kaya ni sulbaron sa Ginoo. Even now. Kaya ni mausab. Even now. Karon. Something can happen in the hands of God sa akong kinabuhi. This verse reminds us that we can still do something today. So do what is right today mga kaigsunan. Unsa man ang gibutang sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Muna ingon sa verse 17, kung kabalo ka unsay tama wa nimo gibuhat, sala to siya. Kay gitagaan kas Ginoo karon og chance nga naa kay mabuhat ug naa siya ibuhaton para sa iyo. Mao na in Ephesians chapter 5 verse 15 to 17 sa Bible, open your Bibles there mga kaigsunan. Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. The Bible says, see then that ye walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time because the days are evil. Redeeming the time means make your time useful. Redeem it, gamita wisely. Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. The best way to redeem your time is to know the will of God and do it. Muna yung mga ngay buhaton. Igsuon. Hold on to the will of God. You see? Ang ato magong problema, we create a fantasy or a world in our mind
where we are the Almighty. Mao na itong ginabuhat. Kanabi itong, imong gina-create sa imong utok ba nga, ikaw mo'y morning buhaton nimo, mao na imong kuhan, mao na imong mga plano. You are the Almighty. But go back to reality, you are not the Almighty. God is. So by the grace of God, mga kaigsunan, ayaw nagdauta ang imong panahon, imong karon, because of too much thinking, what could it be if you only have done another thing? Stress ra ka na. Mahurot ra imong luha na. Instead of thinking, what could it be if you have done something else? Just ask the Lord, Lord, even now, Ginoo, nahitabo na ni Ginoo, pero even now, you can still do something. Trust the Lord. Number 3, and number last, mga kaigsunan. Sa ato ang lesson karon, we have realized that life is too short. Bubuo kayo. And upon realizing how short our time is, it will get us to see what really matters. I hope karon imong ma-realize because of this lesson, unsa di ay ang pinaka-importante. Unsa di ay ang pinaka-mahinungdanon nga akong ibutang sa akong hunahuna. What's the most important thing I need to do? Have you ever experienced near-death situation? Ano ba taong hapit ka na matay? Unsa or kinsa ang pinakauna nimong nauna-hunaan sa diha nga naka-experience ka og near-death situation? Kung kinsa tong imong pinakaunang nauna-hunaan, more likely, mauto ang pinaka-importante para sa imo. Some people, sa diha nga, they will experience near-death situation, ang ilang gitawag mauna-hunaan, kisalay mo atiman sa akong anak, kisalay magpakaon sa akong pamilya. It means that the most important thing sa iyang kinabuhi is family. How about you? Unsa or kinsa ang imong pinakaunang nauna-hunaan? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. How about God? Sa diha nga naitaong hapit na niya patyon. Unsa man ang tambag atong tawhana. In 2 Kings chapter 20 verse 1, look at this. 2 Kings chapter 20 verse 1, naitaong giplano nas Ginoo nga bawion niya ang kinabuhian. You know this person. And unsay tambag sa Ginoo sa iya? Verse 1, if you're there, say amen. In those days was who? Hezekiah sick unto what? Death. And the prophet Isaiah, the son of Amos, came to him and said unto him, Thus saith the Lord. Say tambag sa Ginoo, set thine house in order, for thou shalt die and not live. So in the perspective of God, naitaw nga iyan ang bawion ang kinabuhi. Nagplano na ang Ginoo nga iyan ang patyon. Yan ang kwaon ang kinabuhi, mamatay na siya. Unsa man ang gayon sa Ginoo? Thus saith the Lord, set thine house in order. So mga kaigsunan, even God, sa diha nga iyan ang bawion ang kinabuhi unta, nadungangan og 15 years ang kinabuhi ni Hezekiah. Basta diha nga iyan ang tangkwaon ang kinabuhi ni Hezekiah, even God said, plastar imong pamilya. I-plastar imong panimalay. Nabawion na naka. Someone approached me, ningon, Pastor, murag ready na ko mamatay, Pastor. So, ano man? Ano nakasulti man ka na? Ako namang ginahinay-hinay og plastar ang pamilya karon, Pastor. Tumaw ba? Ay lang pagdali. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan. I hope matagusan nato no. Ato ang gitawag nga i-plaster tong pamilya. Sa usahay ra ba mali kayo ato ang pagdalas tong pamilya? Let's say for example,
daghang mga ginikanan karon mga kaigsunan nga pertigid natong pangaisuga. Atong binlang gamay kinabuhi atong mga anak. Kay ngano man atong una-una amo man imong gidak-an sa una. Wa man mi nangasuko sa mong ginikanan. Nagrespeto man gyapon mi sa mong ginikanan bisan pag tangkulata mi sa una. Now remember this. Ang atong respeto sa mga ginikanan mga kaigsunan, they have gained our respect. But how about us? Have we gained the respect of our children nganong mo inana ta sa ilaha? Kaniadto, di tam mo respeto gyapon sa mga ginikanan bisan pag binlang ta gamay kinabuhi kabalo mo ngano? Kaya atong nakita ang alas 3 sa kadlawon mamangon sila para manginabuhi. Atong nakita ang ilang paghago, atong nakita ang ilang pagpaningkamot para nato mauna. Bisan pag inato sila ka mga tampalasan, usahay, nirespeto gyapon na nila. Pero karon, ang mga ginikanan karon mangulata silang mga anak. Unsa may nakita sa imong mga anak sa imuha? Alas 10 na ka mo bangon. Nagsikag higda tibok adlaw. You have not gained their respect. Mauna, kung imo silang kulatahon, di gyud sila malipay. Kaya nga naman, you have not gained their respect. You see? Sometimes atong i-compare ang ato ang kaagi kanila o kaniadto. Remember, kung gusto nimo pareha ang imong pagpadako sa imo o imong pagpadako sa imong mga anak karon, remember dapat pud mahimo pud kang pareha sa imong ginikanan kaniadto. And we must see things in the right perspective. Ang kanila ba itong mga anak karon, usahay pud, you need to look at your parents. Kaya kabalo mo, ang inyong mga ginikanan karon perti pong lisod sa inyong mga ginikanan karon. Ngano man, may ning mga atong mga anak karon because you have nidako mo aning klase nga kalibutan in this social media era. Kami nga mga ginikanan karon, we are living in an entirely different world. Nanagko miya ng way cellphone, nanagko miya ng gitawag na magginukuray, nagsinakaay kahoy. That is what is in our mind. Kunya karon padako na mo ang among mga anak na wala na nakaagi sa among kaagi. Muna nga sabtan ninyo yung mga ginikanan, galisod pud sila ka-adjust. You see? Kaya nga naman, kita nga mga ginikanan karon ang atong mga kaagi lahi. Ug ang kaagi sa mga anak karon lahi. They grow up, nagmata sila nga nanang Facebook, one click away na. Kita nanagko ta nga tuwatas 10 minutes gawas na ginaganay nagunsa-unsa. We are living an entirely different world today. Unang gagrabe ang adjustment pod pagpadako sa mga anak nga lahi bilang kalibutan karon. I hope mga anak o ginikanan help each other gyud. We need to help each other. You see? Mubitaw na isahay no maglagot ta gyud mga ginikanan ba? Kay kanitong mga anak usahay nituman sa ato ang gisugo pero ang naong wa nituman. Nituman sa imong gisugo pero ang naong wa gyud nituman. You know kung unsa ang ginabati sa imong mga magpapa? Ang ginabati sa imong mga magpapa lami kay kakumuton, tinuod. You see? So we must help each other mga kaigsunan. Kay ngano man kung atong i-spend ang atong time sa inana nga mga butang mga samok, we will be wasting a lot of time. Let us grow together by the grace of God. You see? So unsa tong angay buhaton? Save what can be saved sa atong remaining time sa kalibutan. And put right what has gone wrong. Itama ang mali. Last verses, and I will close. John chapter 9 verse 4. Kung saan atong angay buhaton sa mga nangabilin, nga mga oras, nga mga panahon sa atong kinabuhi. John chapter 9, sa verse 4. The Bible says, ngun pangpulong sa Ginoo, I must work the work of Him that sent me. While it is what? Day. The night cometh when no man can work. Higalig soon, Jesus Christ remind us, umabot ang panahon, nga wala kayo mabuhat.
Karon nga mindas adlaw pa, napakay mabuhat trabaho na. Ay naghulata nga wa nay chance, wa nay panahon. Galatians chapter 6 verse 10. Open your Bibles with me there. The Bible says, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Since napay oportunidad, do good. Himo nagtarong. And look at this, last verse, Deuteronomy chapter 30 verse 19 to 20. Deuteronomy chapter 30 verse 19 down to verse 20. Yun pa ang pulong sa Ginoo, I call heaven and earth to record this day against you. For I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live, that thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him, for he is thy life, and the light of thy days, that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. Higala igsoon. Ingon pang pulong sa Ginoo, ay sayang-sayang nga imong adlaw, choose life, ayaw ang tunglo. Ingon pang pulong sa Ginoo. Obey ang Ginoo, cleave to him. Siya ang kinabuhi, siya ang kataas imong kinabuhi mga kaigsuonan, that he may bless you. Choose God always. Not to choose God is to waste your life. So ato makita mga kaigsuonan, I hope tonight you realize how important time is. And we can't afford to waste it. We can't afford to waste time. Mauna, mga anak, mintras na pa ang inyong mga ginikanan, higugmahan na sila. Gaksa sila, ay mo palabig pabadlong, ay mo palabig pabuyag. Nga naman, sultian ta mo sa kadlaw, mawala na sila. Hunaw-hunaw ni mo, katong anak nila Brother Jonathan o ni Sister Pearl. 2 years old pa lang siya. Pero nawala na ang iyang chance. Mamadunggan ang iyang I love you sa iyang mamagpapa. Kaya namatay na iyang mamagpapa. 2 years old pa siya. Nawala na iyang chance na magpatuo sa iyang ginikanan. Nawala na ang iyang chance. Nahigugmaon ang iyang mamagpapa kaya nawala na sila. 2 years old pa siya. So muna, maingon ka nga, bata ka man ako mamagpapa, okay pa pastor, pwede ba ako mapabadlong? No? Anytime, pwede silang mahuman, ibabaw sa kalibutan. So, mintras na pa kay chance. Higugma sila. Ay, napalabig pabadlong. Ay, nagtubag-tubag. Paningkamuting ang nabilin, nga adlaw silang kinabuhi, magmalipayon sila. Kasi may mutudlo sa inyo, ani, yung teacher. Kasi mutudlo sa inyo, ay, yung silingan, no. Ang mutudlo sa inyo, ani, ang simbahan. So mga anak, paminaw pa kayo. Kabalo mo, dagan kay mga gaykulo diri nga mga anak. Dagan kay mga anak diri nga mutubag-tubag na siya magpapa, di na magpatuo. Butuo man galing pero ang naong wa ga patuo. Ang tiil gab pundak. Undahangin na. Higugmaan na inyong ginikanan. Palanggaa sila. Paningkamuti nga ang ulahing mga adlaw sila ang kinabuhi. Spend nila nga nagmalipayon. Kung ayaw kalimot mo sa kadlaw, mahimo po kang ginikanan. Makabalos raw niya ang panahon sa imo. Kita mga ginikanan, by the grace of God, atong paningkamutan. Nga ato kung mapadako og tarong to mga anak, gracias Ginoo. Kay ang Ginoo gani, ang iyang tambag kang Hezekiah sa last na panahon siyang kinabuhi, set thine house in order. Plastar imong panimalay. Mao na mga anak, kung i-plaster sa imong ginikanan ang imong panimalay, tarungon niya imong kinabuhi, disiplinahon kaniya, tudluan kaniya ginsakto. Patuo. Kabalo ka no? Way pulos ang anak nga di kabalo magpatudlo. Kana bitaw tudluan bitaw nga di mapatudlo. Sa man kabalo namang kuani. Inani bitaw tubag yun way pulos na meaning bugo ng anak. Unsa may kayo sa Biblia? Ang manggialamon iyang higugmaon ang mubanton kaniya.
Kung manggialamon ka nga tao, tudluan ka, malipay ka, kagikorek ka. Pero bugo ka o buang ka nga pagkatao, kung tudluan ka, masuko ka sa tudlo ni mo di ka ganahan, kay buang ka o bugo ka. Sa inyo, Pastor, Biblia, dili ako. So I hope by the grace of God, the next time na tudluan ka sa imong ginikanan, nga nak, dili inaana ang paglungag, nak, dili inaana ang paglimpyo, nak, dili inaana ang paghugas, nak, dili inaana ang pagpilo, nak, dili inaana ang paglaba, nak, dili inaana ang pagbot, ani, kalipay, kikitudluan ka. Ay pagbinugo, ay pagbinuang. You see? Mutubag-tubag ra bagay ning mga anak. Kay Kristohanon pero liwat pasyawa. So ato nang ibutang sa utok mga kaigsunan. You see? So by the grace of God, di ka masuko sa ako. Kay nga naman ako nang isulti sa inyo karon mga anak. Kay di ko gusto mahuman ang panahon. Magmahay raon yata walay nakasulti sa ato. You see? So I hope, gracias Ginoo, itong paningkamutan nga mahimot ang obedience itong mga ginikanan. In the first place, i-bless man kas Ginoo. You see? And by the grace of God, kita nga mga parents, we can be the best parents as we can be. Do our best. Kaya lisod kayo mahimong ginikanan. Magambuta. Amahan ng langit noon, salamat Lord sa imong pulong Ginoong Diyos. I pray that you'd bless the message of your word tonight. O Ginoong Diyos, namin mga kaigsunan nga nagmasakiton, naay mga pagsulay, I pray that you'd bless them. Help them, Lord. Ligo na sila, Ginoong Diyos. Ubani, kaming tanan karon amahan, nga magmalipayon, mis, pagpangalagad kanimo, Ginoo, taliwala sa mga pagsulay. And I pray, Lord, that the message of your word tonight, makaangkon gyud og luna sa mga kasing-kasing Ginoong Diyos. Tabangi mi Ginoong Diyos. Tabangi gyud mi, Lord. We need you, Lord, to help us. Kay Ginoo, sayon na kipaminaw na imong pulong amahan. Sayon na kayo makalungog ani nga mga butang, pero Lord, we recognize nga lisod kayo ikinabuhi. That's why, Lord, we need power, we need obedience, we need grace para mo ning maputulay. Ikaw na ibala na mamahan. We need you always, Lord. Tabangin mi kanunay in Jesus' precious name. Amen. You look for a partner, a place to pray and pray for our brothers and sisters. Atong yampo atong mga kaigsunan, masakiton ang mga prayer request niyo na Please pray and talk to God.